kumpleto at nagmamahala ng pamilya, puno ng kulay ang buhay. Parang box ng Crayola. Yun ang pakiramdam ko, lalo na noong bata pa ako. Pati bahay na di naman pinturado, nagkakakulay kapag pinilitiran ng mga berdeng halaman at inaalaga ang mabuti para sumibol ang iba't ibang kulay ng bulaklak. Ganyan ang buhay at bahay namin. Makulay. Noong bata pa ako. Hello! Ang ganda naman ng drawing mo. Kami pa yan ng mami at ng kuya mo. Tayong lahat yan, Daddy. Tingnan mo, nakangiti tayong lahat. Teka, bakit puro pula lahat yata ang suot natin? Di ba yan ang kulay ng love? Love mo kami ni Kuya, di ba? Oo naman. Kayo ang pinakamahalaga at pinakamahal namin sa buong mundo. Teka, bakit yellow ang langit? Di ba dapat blue? Kasi, Daddy, pag masayang masaya ko, yellow ang kulay ng langit. Ah, oo nga naman. Sandali lang, Dad. Pinakita na ba ni Mami ang report card ko sa'yo? Oo, kaya nga ako pumasok dito eh. Si Daddy talaga. Dahil ang tataas ng grade mo, heto ang pasalubong ko sa'yo. Wow, Crayola! Hindi lang 8 ang laman. 24 na. Daddy, lalo tayo ngayon sa Naku, matatalo na naman ako dyan. Hindi mo talaga, Larissa. O, sige, tara, laro tayo. Game. Ano ang pinakamaliit na bansa sa Asia? Ako talaga, teka, sinabi ang kaya ng teacher. India. Singapore! Vatican? US! Meron pa ba? Olongapo! Daddy, isang sagot. Naku, parang absent yata ako nung... Yun yung sinabi ko kanina. Kuya talaga. Ang Crayola napupudpud din hanggang di na magamit. Madaling nauubos ang magagandang kulay. Hanggang gray na lang at black ang natitira. Paano kung biglang may mangyari sa iyong daddy o mommy at di na sila makabili ng kapalit? Magiging masaya pa ba ang buhay kung gray at black na lang ang maipangkukulay? Yun ang nadama ko sa araw na nagka-stroke si Daddy. Tandang-tanda ko ang araw na yun, pagkat hindi siya ang sumundo sa akin. Sa araw na yun, nagbago ang akin. Larissa! Kuya. Dati ka kasi sa ano? Hindi ko alam. Basta tumawag ang mami mo sa akin. Pinapasunod ko. Lungkot naman ang bahay, tita. Ito ka ba matutulog, tita? Oo, Larissa. Baka kasi gabihin sila mami mo, daddy mo. Yay! Hindi ba basara ka ng libro? Ano pa nga ba? Hello? Ano? Stroke? Nasa ICU? O sige, ako nang bahala dito. Sino yun, tita? Ang mami mo, dinala ang daddy mo sa ospital. Ando na rin siya. Ano ang stroke? Oo nga, anong ICU? Umuwi na ba si mami at daddy?
Hindi pa. May sakit ang daddy niyo. May sakit si Daddy, pero siya ang naghatid sa amin kanina umaga. May sakit ang daddy mo. Dinala siya sa ospital ng mami mo. Ando na rin siya. Uuwi ba kagad si Mami at Daddy? Hindi ko alam. Magkasal na lang tayo. Ang stroke ay sa usaping medikal o sa mga neurologist, mga espesyalista, ay pagkakaroon ng brain disease. Ang shortcut namin dito, kung tawagin ay CVD, cerebrovascular disease, na dati ang tawag namin ay CVA, cerebrovascular accident. Mas ang tamang tawag ngayon ay CVD, cerebrovascular diseases. Maraming klase ng stroke. Una, dulot ito ng yung tinatawag na maliit na namuong dugo na bumara sa ugat sa utak. Ang tawag doon, embolism. Meron din naman tinatawag na thrombosis. Ngunit ang pinakang maluba, pinakamabigat ay hemorrhage. Pagkakaroon ng pagdurugo sa loob ng utak. Kadalasan, hindi nakakaligtas ang tao dito. Isang buwan din yung di ko nakita si Daddy. Si Mami naman umuwi lang para magbihis. Tapos umaalis ka agad. Parang nakalimutan na ako. Kahit si Kuya di ako pinapansin. Lagi na lang nag-iisa sa kwarto niya. Sinusuntok ang dingding. Naging madilim ang bahay namin. Naging gray ang buhay namin. Kuya, sabi ni Tita, uuwi na raw si Daddy. Naging masaya na naman tayo. Di pa naman talaga okay si Daddy. Hindi mo ba alam? Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasalita. Eh bakit iuwi na siya ni Mami kung di pa siya magaling? Si Kuya talaga oh. Ikaw kasi, hindi mo binibisita si Daddy sa ospital. Kaya di mo alam. Wala kang alam. Gusto ko namang bumisita. Ayaw lang ni Mami. Ikaw ang ayaw pumunta. Di mo love si Daddy. Love na love ko yata. Ginawan ko pa nga siya ng card. Sinabi ko doon, nagagamutin siya ng Santo Niño. Larissa, Kuya, dito na daddy niyo. Larissa, Tita, ba't laging nakasimangot si Daddy? Galit ba siya sa akin? naku, hindi galit sa'yo ang daddy mo. Hindi pa kasi siya masyadong magaling, kaya walang control sa ekspresyon. Gusto ko sana siyang tabihan, Tita. Pero natatakot ako. Yakapin mo kaya. Kanta na lang kaya natin. Magandang ideya yan. Umupo ako sa tabi ng Daddy. May konting hingin lumabas. Bigla na lang nag-seizure ang Daddy. Nagkugulo sa bahay. Buti na lang nandun ang Mami. Nilagyan niya ng kutsara ang bibig ng Daddy para di makagaling sila. Pero ako, takot na takot. Tumakbo ako at naghanap ng matataguan. Dun sa aking makitid na closet, siniksik ko ang aking sarili. Tiniis ko ang dilim. Bakit nagkakaganyan si Daddy? Bakit? Ako ba ang dahilan? Dapat di ko siya tinabihan. Naisip pa kaya nila ako? Oh, Dad, tinawa to ah. Okay, 1, 2, 3, go. Oh, lumutang ako. Ikaw naman, dali. Oh.
Tayo, dali pa kita natin. 1, 2, 3. Dad, tingnan mo to ha. Go. Di ba? Nabuto. Ano, Dad? Dad? Mami! Ni! Ano nangyari kay Daddy? Mami! Mama! Dad! Daddy, tita! Hello. Ito ako ngayon sa dilim ng aking closet. Pakiramdam ko, habang nandito ako nagtatago, nagtatayo rin ako ng closet sa aking loob. At dito ko tinitiklop ang lahat ng aking masasaya at makukulay na memorya. Feeling ko, urong ako ng urong sa loob ko. Ayoko nang magsalita. Kung kulang pa ng espasyo ang closet sa loob ko, magtatayo ako ng iba pang closet. At dito ko ititiklop ang aking mga ngiti, ang aking mga salita. Good morning, class! Good morning, Miss Reyes! May sorpresa ako sa inyo ngayong araw. Ayan, may bago kayong kaklase, si Larissa. Maging mabait kayo sa kanya, ha? Opo, Miss Reyes! Very good. Okay, so ngayon, pagpapatuloy na natin ang ating discussion on Philippine presidents. Okay, so we'll continue our lesson next week. And goodbye and thank you, class. Goodbye and thank you, Miss Reyes. Bye. Ay, oo ma'am. Masyado mahihain pong anak niyo. Ayaw magsalita. Baka naman po naninibago lang sa bagong school niya. Siguro nga po, pero isang buwan na po eh. Wala pa rin po siyang kaibigan. Lagi nag-iisa. Nakakapagtaka naman yan. Kasi sa dati ng school, marami siyang kaibigan. Ah, ganun po ba? Worried lang po kasi kami sa kanya. May drawing nga po siya dito eh. Oo. Mahilig talaga mag-drawing si Larissa. Kaya lang po, hindi po kumpleto ang mga mukha ng tao. Bakit? May kahulugan ba kung kulang ang mukha ng mga ginuguhit ni Larissa? Paki-estilo lang niya yan. Alam niya naman ng mga bata. Iniisip ko lang po kasi dahil worried lang po kami. Baka may emotional setback yung bata. Kasi nakapagtataka kasi ang tingin niya po sa tao ay hindi kumpleto. May problema po ba sa pamilya ni ma'am? I'm sorry, pribadong bagay na po yan. Ayoko po manghimasok, pero mas maganda siguro kung kausapin niyo po si Larissa. Baka magsasabi po sa inyo. Sige po, kakausapin ko po siya. At maraming salamat po sa pakikipag-usap mo sa akin. Maraming salamat po sa pagpunta niyo. Larissa. Ay, Mami. Nasa school ka daw kanina? Oo, kinausap ako ni Miss Ortega. Ano sabi? Masyado ka raw mahihain, lagi ka na lang mag-isa. Okay lang yun, Mami, kaysa maging mas palaaway. Larissa, hindi mo pa gusto sa bagong school mo ngayon? Okay lang ako dun, Mami. Huwag mo na akong problemahin. Pero anak, Marami pa akong homeworks. Okay lang naman kahit mag-isa, di ba? Ang mga kadahilanan ng pagkakaroon ng emotional setback o problema emosyonal na hindi na maharapan ng tao ay ang mga sumusunod. Una, yung mahina yung naturalesa
ng tao. Ibig sabihin, yung konting problema lang, ginagawa niya ng gabundok. No? Samantalang pwede naman hindi pansinin o hindi niya payagan maka-apekto sa kanya. So, yun yung sinasabing mahina yung naturalesa. O kaya, meron siyang talagang lahi, no? Na mahihina ang loob o nervyoso o nervyosa, kaya may kasabihan tayo, kaya ganyan yan, galing sa pamilya ng nervyoso at nervyosa. Konting problema, kinakabahan, nanginginig, no? Kakaroon ng anxiety. So yun ay genetic na mamana. Ayokong magtagal ng gray at black sa aming buhay at aming bahay. Di ako nawawalan ng pag-asa na ang mga pudpod na Crayola na magaganda ang kulay ay mapapalatin din ng bago. Siguro di na magtatagal yun. Kasi si Daddy, unti-unti nang nakikipag-usap sa amin ni Kuya. Bumabalik na unti-unti ang ngiti sa kanyang mukha. Kuya, may napansin ka ba sa bako? Wala. Ganun pa rin. Meron. Tama, nakabukas lang ng ilaw. O nga na. Ano naman kaya emergency na yun? Kanina ko pa kayo hinihintay. Bakit, Dad? Pinangyari ba? Masama? Wala naman. Dad naman, may pinapasuspets mo kami masyado eh. Ang totoo niyan, galing ako sa doktor. At nalaman ko na bakit ako nagsisisure. Bakit nga ba, Daddy? Ako ba ang dahilan ng seizure? Gusto mo naman nag-isip yung ideyang yan, Larissa. Kasi tuwing lumalapit ako sa'yo, nagkaka-seizure ka. Tigil mo na nga yung pagdadaldal mo. Mas gusto ko pa yata nung tahimik ka pa eh. Pakinggan na lang natin si Daddy. Ang mami niyo na lang magpapaliwanag ng lahat. Ang buti, binigyan nila ako ng gamot at tinuruan nila ako ng teknik para di na muli magkaroon ng seizure. Talaga, Daddy? Ang totoo nga yan, para akong binigyan nila ng bagong buhay. Di ox na ox. Alam ba, Larissa, may sikreto ako sasabihin. Ano yan, Daddy? Alam bang ikaw ang dahilan kung bakit gumaling ako? Sa tuwing tumatabi ka sa akin, parang sinasabi mo na, Daddy, bumalik ka na. Daddy, huwag mo kaming iiwan. Kaya anak, nandito na ako. Si Larissa lang. Ako umakal sa'yo tuwing pupunta ka ng banyo. Ay nako, may nagsaselos na naman. Siyempre, ikaw rin at ang mami nyo. Kung di niya ako sinabihan na ayaw ninyo ng madilim nating mundo, hindi ako matatauhan. Depressing talaga yun, Dad. Alam ko, sinusuntok mo pa nga ang dingding noon, ano? Kaya magsipagbihis na kayo at